Hello, 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 hello. Welcome back sa ating channel mga Itachi Warrior. Okay, in today's video, gusto ko lang i-share sa inyo. Talaga namang gamit na gamit kong credit card. O pag-usapan natin credit card, wag mo na mga lending or loan up ngayon. As you all know, may mga credit cards tayong ginagamit active. So parang ano yata, I have one, two, parang apat. Oo, apat or tatlo na ginagamit na credit card. O, di ba? Talagang sobrang nakatulong sa akin ng bonggang-bongga sa buhay-buhay ko. Okay, kasi ang dami nating ganap sa buhay. So, kaya syempre, di ba? The more credit cards, the more jutangs. Charis! Hoy, wag niyo akong inaano kasi responsable akong credit card user. Tara, hindi ba? Anyways, meron akong gustong i-share sa inyo na itong credit card ko na ito, nagbukas sa akin ng pintuan instead. Alam niyo naman, I had like defaulted credit cards. Naikwento ko na sa inyo ilang beses aking mga videos or mga live stream. I had Citibank, Security Bank. Okay, na nagka-default na. Oh no! 'Di ba? At nangyari yun because I was so irresponsible in using them back in 2015. Okay? 2015 ba? Oo, 2015. So, first credit card ko was Security Bank. Second credit card was Citibank. And then, they got defaulted. Nag-default na sila ng bonggang-bongo kasi nga, hindi ko na siya matustusan kumbaga. Kasi nga syempre, 'di ba? Hindi naman ganoon kataasan yung sahod natin pero ang laki ng credit limit na binigay sa akin. So I had the Security Bank credit limit para nasa hindi, wait lang, 85,000. Okay, and then Citibank gave me 70,000. So, after like months, siguro 3 months na default na siya. Anyways, yung Citibank ko, may kwento naka-full payment na yon. Fully paid ko na yon. Cleared na ako, meron akong certificate of full payment. Taray, di ba? Tapos, itong security bank, ito yung mina-monthly ko hanggang ngayon. Hopefully, matatapos ko ngayong August this year. Kasi meron akong payment arrangement with a collection agency. Now, nag-open yung door nung 2023. 2023 because I have this card. Yes, this is my okay, ang taray, 'di ba? RCBC credit card. Yes, share ko lang sa inyo. Ito yung nag-open sa kanong door dito. 2023 nag-apply ako. April pa lang, na-approve ako ang tagal. Mga August na-approve at dumating yung aking card. Ang tagal, no? Nagulat ako na meron na lang biglang dumating. 'Di ba? Na credit card from RCBC. So, wala lang, triny ko lang naman mag-apply sa website. Sa website ako nag-apply. Parang wala akong ginagawa sa office that time. Napadpad ako sa website. Parang nag-iisip ako ng mga credit card pwede kong apply. I-try ko nga kahit hindi na pwede, sabi ko. Pero triny ko pa rin. Wala namang mawawala kung itatry ko, diba? So, triny ko. Then, after like April yon yung pag-apply ko sa website. So, August na-approve na. Gulat na gulat ako. Pagdating sa bahay, 10,000 lang ang aking credit limit. So, tawang-tawa ako. Parang gusto ko nang ibalik or itapon yung credit ko. Kasi, 10,000, what is 10,000, diba? Ang tataas na mabilihin. Anyways, I kept the credit card. So, good decision because, sabi ko, minsan na lang ako magkaroon ng credit card ulit. So, why not take the opportunity? Diba? Bigyan ko yung sarili ko ulit ng chance. Taray, na-rebuild yung credit score ko. Diba? At bawiin kung ano ang magandang reputasyon ko. Diba? Na pagkakaroon ng magandang credit score. So, I kept it. Siyempre, naging responsable na talaga ako. Talagang alam ko na kung paano gamitin. I know how to use my credit cards when I need it. I know when to use it. I know when will be my cut-off, my bill date. Alam ko na yon. Alam ko na kung kailan yung payment due date ko. So, at least nakaplano na lahat kung kailan ako magbabayad at kung kailan ko gagamitin yung credit card. So, ganun siya. Napaka-importante yun. So, talagang trinabaho ko. As in talagang hindi ko siya sinasagad.
Kung ano lang yung kailangan kong bilhin, yun lang binibili ko. So, ayun. So, kumbaga responsable na talaga ako sa paggamit. So, and then, so I pay on time, hindi ako nale-late, hindi ako nagcha-charge ng interest, walang interest na nacha-charge sa akin. Kasi nga, I pay in full. O, diba? Yun pa. I pay in full, hindi ako nagmi-minimum. Kasi magkano lang naman, diba? 10,000 ang credit limit ko. Hindi ko pa mabayaran in full. Kung ang ano lang, balance ko is 2,000, 3,000. Diba? If fully pay ko na yon. And then, yun nga, yung natutunan ko hanggang sa naging maganda na yung aking credits ko. Siguro may mga pagtaas na ng konti. And then, after a year, nag-auto increase. Before the auto increase, may mga pinuntahan pa ako mga world travel ng RCBC. Nakakaloka. Yung world travel na, dun ako nagpapa-increase. Na-increase na naman, 5,000. Dalawang world travel, travel talaga. Travel events ang napuntahan ko. Nung first travel event, binigyan ako ng 5,000 credit limit. Increase. Tapos another travel event nila, binigyan ulit ako ng 5,000. So hanggang sa naging 30,000 na 35,000. And then, nag-try ako magpa-increase sa customer service by calling them na decline. And then, nag-antay na lang ako ng sabi ko, maganda na lang ako ng 1 year. Kasi yun naman daw talaga yung very safe to say na pwede ka na magpa-increase ng credit limit sa customer service. So, inintay ko. Nagulat na lang ako. Kailan to? December yata, noong 2024. Nag-auto-increase na. Oo, nag-auto-increase na. Up to 70,000. 70,000 credit limit Imagine. Ang laki ng tiwala sa akin ng RCBC. Anyways, may mga i-share akong mga features ng RCBC na gustong-gusto ko. Kagaya nung Unlipay, na gamit ko siya. Kasi nga, bukod sa napaka-convenient niya, nirerekta ko na yung tuition ng aking Junakis by doing the Unlipay. So, nirerekta ko na siya sa sa bank account ng school. Meron din silang Unli installment na tinatawag wherein you can avail 0% installment for gadgets, mga ganyan, pero never tried yung Unli installment nila. Ang talagang gamit na gamit ko yung Unlipay, tita. So, nagta-transfer din ako ng cash, ng Unlipay dun sa aking Jusawa, and then kina-cash out niya, ganon. Ayun yung napakagandang feature na RCB. Aside from yung mga ganong feature, meron pa silang lounge access kapag magta-travel ka gamito. Tapos nakaka-earn ako ng double points. Okay? So yung rewards points talaga yung yung maganda rin dito. So siguro mga nasa 5,000 plus na yung rewards points ko. Hindi ko pa nare-redeem. Anyway, siguro papaabutin ko ng mga 100,000. Charis, kung gusto niyo mag-apply sa RCBC credit card, first time mo magkaroon ng credit card, I think this is the best credit card in the Philippines for beginners, no? At saka sa mga nalagapak at may mga bad record na. So, pwede itong si RCBC as your rebuild credit card na kung gusto nyo mag-rebuild ng credit score, pwede ito mag-apply ka. I-try nyo lang kasi ako trinay ko lang naman. So, I never expected na ma-approve ako. So, ayun siya. So, if you would like guys to apply for RCBC, napakadali lang. Punta lang kayo sa website ng RCBC and then piliin nyo yung mga cards na gusto nyo applyan. Meron silang Classic Mastercard, Classic JCB, Flex Visa, Flex yung akin. Ito yung na-approve. Actually, Flex Gold yung una kong in-applyan. Kaso ang in-approve sa akin yung Flex Classic Visa. So, ito siya. Gamit na gamit ko siya, te. As in, gamit na gamit. Napakaganda. Never ako nagka-problema dyan sa RCBC credit card ko na na-decline yung purchase o yung groceries. Wala akong problema. As in, zero issue ako kay RCBC. Never akong tumawag sa customer service nila to complain something about issues and problems ng credit card ko. Never. As in, I swear, I never had any issues with RCBC credit card. Siguro ang naging ko lang, concern lang, pero hindi siya issue, yung pag-i-increase ko, pagre-request ko ng credit limit increase by calling the customer service. Yun lang yung time na natatawag ako. Okay, anyways,
You can do apply, napakadali. You can use my code, referral code dito. Gamitin yung referral code ko para siguro mas malaki yung chance na ma-approve kayo. Anyways, kung na-approve kayo, balitaan nyo naman ako. But please, make sure you use my referral code para mas malaki yung chance na ma-approve. I-try nyo lang. Kasi hindi rin ako hiningan. Hindi ko kinailangan ng existing credit card para mag-apply dito. Kasi nga wala na talaga akong pag-asa. Sabi ko sa sarili ko. Sabi ko, try ko lang. Sabi ko, parang hindi ko naman i-expect na ma-approve ako. So, wala akong ginamit na any existing credit card. Hindi kinailangan na meron kang credit card. Hindi. Basta i-try mo lang sa sa website nila. Punta ka lang sa RCBC website to start the application. Siyempre, piliin mo na yung card na gusto mo. And then, meron dun yung referral code. Input mo lang yung referral code ko. Ayan yung referral code ko. And then, once you get approved, di ba? So, as a first-time credit card user, you will receive a meron silang free welcome gift. Depende dun sa card na napili mo. Kasi, may mga sila parang free annual waiver ng annual fee, may mga ganong card, pero i-check nyo na lang, piliin nyo na lang yung may free welcome gift. And then, you can also enjoy, di ba, yung only 0 installment. Pwede mo i-convert yung mga purchases mo, yung mga big purchases mo using the card into only installment, 0% for 3 months. And then, napakadali nga yung sabi ko, real-time payments directly to any local bank or e-wallet with OnlyPay. So, yun lagi kong ginagawa. And then, you can enjoy access also to international airport lounges and free travel insurance, mga memorya, di ba? Again, yung welcome gift is for new to RCBC credit card applicants and is subject to spending requirements. So, yun lang naman talaga. Benefits and features may vary kasi per card type. So, check the terms and conditions, mga mima, ha? So, yun lang naman. So, don't forget to use my code, referral code, if you decided to apply for credit card ng RCBC. Be a responsible Chitangera. And anyways, maraming salamat, mga mima. Don't forget to subscribe and click the notification bell para every time na magkakaroon tayo ng ganito chuwang video review. Kayong unang mag-judge na ng Chika Bam Boom! And thank you! Kaloka. Anyways, napakaganda talaga ng RCBC.